No! Get off! Stop! Stop! Get off of me! Stop! Especially white bitch like you here. I'll let them have some fun. Way worse. Get her out. Nagsisimula ang pelikula sa isang estudyante na nagngangalang Mary na nag-aaral sa isang bansa sa Asia. Ngunit sa kanyang paaralan, siya ay madalas binubuli ng kanyang mga kaklase dahil lamang sa siya ay isang banyagang babae. Sinusubukan ni Mary na takasan ang kanyang mga kaklase na patuloy siyang hinahabol at iniinsulto. Isa sa mga babae ay hindi tumigil sa pagtulak kay Mary sa lupa kung saan sinaktan pa siya nito at tinakot na babalikan siya kung isusumbong niya ang nangyari. Pagkatapos nito, kinunan pa siya ng video at ipinakalat ito sa social media. Dahil sa insidenteng ito, labis na nagalit si Mary. Sinugod niya ang kanyang kaklase at hinampas ito ng napulot niyang kahoy. Fucking kill yourself! Fucking! Dahil dito, ipinatawag siya sa istasyon ng pulis dahil inireklamo siya ng pamilya ng babae at inakusahan siyang sinaktan ng kanilang anak. Dahil sa pangyayaring ito, pinatalsik si Mary sa kanyang paaralan. Nakatira si Mary sa kanyang tiyuhin dahil may problema siya sa kanyang ama. Naisip ni Mary na wakasan ang kanyang buhay dahil sa lahat ng hirap na naranasan niya. Uminom siya ng maraming gamot na pampatulog, ngunit naagapan siya at naisugod sa ospital. To make sure that there's no brain damage. Sa araw ng pagdinig sa kasong pananakit niya sa kaklase, hinatulan ng hukom si Mary ng 2 taon sa kulungan sa kasong tangkang pagpatay. Kasama niyang nagpunta sa kulungan si Tommy upang isagawa ang sentensya. Doon ay nakilala nila ang hepe ng bilangguan na si Jennifer, na nagsabi sa tiyuhin ni Mary na hindi mararamdaman ni Mary na siya ay nasa kulungan dahil itinuturing niyang parang mga kapatid ang mga babaeng bilanggo. Nagpaalam si Tommy kay Mary at nangakong aapela siya muli sa korte upang mapalaya agad si Mary. Ipinaliwanag ng bantay sa bilangguan kay Mary ang mga patakarang kailangang sundin sa loob ng kulungan. Ngunit bigla siyang hinarang ng isa pang bilanggo na si Lisa at sinubukang bastusin siya. Hindi man lang pinigilan ng mga bantay si Lisa. Sa kabutihang palad, may isang bilanggo na dumipensa kay Mary hanggang makarating sila sa selda. Pagdating nila sa selda, pinilit si Mary ng bantay na isuot ang uniforme ng bilanggo sa harap ng lahat na wala man lang kahit kaunting paggalang sa kanyang pribadong karapatan. Ang kasama sa selda ni Mary na si Katie ay nakilala siya at nalaman ang dahilan kung bakit siya nakulong. Sa oras ng pananghalian, patuloy na pinagmamasdan ni Lisa si Mary. Tinanong ni Mary si Katie tungkol kay Lisa at nadiskubre niya na pinatay nito ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya dahil siya ay may sakit sa pag-iisip. Kinumpirma ni Katie kay Mary na malamang ay darating ang araw na maghaharap sila ni Lisa sa isang laban. Sinabi rin ni Katie na ang bilangguang ito ay may mga kakaiba at maruruming pangyayaring hindi kayang maisip. Walang sino mang bilanggo ang maaaring magbunyag ng mga lihim ng kulungan dahil kung hindi sila ay papatayin. Muling sinubok ang guluhin at takutin ni Lisa si Mary ng pananakit. Ngunit ipinagtanggol siya ni Katie at pinayuhan siyang matutong ipagtanggol ang sarili. Dahil kung hindi, pagnanasaan siya ng lahat sa kulungan, pati na rin ng mga gwardyang palihim na nakikinig sa mga tawag ng mga bilanggo sa kanilang pamilya. Naramdaman ni Mary na may banta sa kanyang buhay, kaya't nakipag-ugnayan siya sa kanyang tiyuhin at hiniling na siya ay mailabas agad sa kulungan. Ngunit bago pa niya naibigay ang karagdagang detalye, pinuto ng gwardya ang tawag at dinala siya sa hepe ng bilangguan na si Jennifer. Sinamantala ni Jennifer ang kakulangan ni Mary sa pag-unawa sa wika ng bansa at pinapirma siya ng ilang mga dokumento. Tinakot siyang palalawigan pa ang kanyang sentensya kung hindi siya pipirma. Tila natakot si Mary sa kanya kaya't pinirmahan niya ang mga papel. Ikinwento ni Mary kay Jennifer ang panggigipit na ginagawa sa kanya ni Lisa. Ngunit pinakalma siya ni Jennifer at nangakong uutusan ang mga gwardya na siya'y protektahan. Malinaw na ang unang gabi ni Mary sa selda ay napakahirap at halos hindi siya makatulog. Kinaumagahan, sinabi ng gwardya kay Mary na kailangan niyang magtrabaho sa kulungan. Pinili ni Mary na maglinis ng sahig, ngunit muli siyang nilapitan ni Lisa at sinaktan. Check this out. Nang malaman ni Katie ang nangyari kay Mary, nagpasya siyang gantihan si Lisa. You fucking bitch!
Ipinagutos ng hepe ng bilangguan sa mga gwardya na dalhin sina Lisa at Katie sa solitary confinement. Sa gabi, nagulat si Mary sa pagbabalik ni Katie na may mga bakas ng pambubugbog sa katawan. Pagkatapos ay lumitaw ang tunay na katauhan ng warden ng kulungan na nagsabing ito ang kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa mga patakaran ng kulungan. Binalaan ni Jennifer si Mary na huwag mag-isip na magsumbong sa kahit na sino tungkol sa mga nangyayari sa loob ng kulungan, kung hindi ay mamamatay siya. Pinilit niya rin ang isang bilanggo na makipaglaban kay Mary at binugbog siya ng husto. Sinabi ni Jennifer kay Mary na mayroon siyang 2 linggo para maghanda sa isang marahas na labanan laban sa ibang mga bilanggo. Kinabukasan, nakita ni Mary ang isang bilanggo na ang pangalan ay Zoe. Napansin niyang malakas ito at kayang ipagtanggol ang sarili, kaya't nakiusap siyang turuan siyang makipaglaban. Ngunit tinutya siya ni Zoe at sinabihan na isa siyang mahina, saka siya hinamon na buhatin ang dumbbell sa loob ng 1 minuto. Ngunit nabigo si Mary sa hamon. Less than 15. Tumawag muli si Mary sa kanyang tiyo habang lihim siyang pinapanood ng mga gwardya. Sa kanilang pag-uusap, nadiskubre ni Mary na nagtangkang bumisita ang kanyang tiyuhin ngunit tinanggihan ito ng kulungan. Napansin ng tiyo ni Mary sa kanyang pananalita na tila hindi siya makapagsabi ng totoo. Dinala si Mary ng isang gwardya sa basement ng kulungan, kung saan kinukuhanan ng video ang mga babaeng bilanggo ng nakahubad at pinapalabas ito sa internet para pagkakitaan. Pinilit din si Mary na hubarin ang kanyang mga damit. Clothes off. What? Why? Sinabi ni Jennifer kay Mary na natuklasan niyang mayaman ang kanyang ama. Kaya't iniutos niya sa mga gwardya na saktan si Mary at sinabi na mauulit pa ang pananakit kung hindi siya hihingi ng pera sa kanyang mayamang ama. Especially white bitch like you here. I'll let them have some fun. Way worse. Get her out. Habang nasa banyo, naisipan ni Mary na magpakamatay ngunit nabigo siya sa kanyang pagtatangka. You moron. Isang araw, napansin ni Mary na ibinalik ng isang gwardya ang babaeng bilanggo sa kanyang selda at napagtanto niyang inabuso ito. Kinabukasan, sa bakuran ng kulungan, nadiskubre ni Mary na nagpakamatay ang babaeng iyon. Dito niya naunawaan na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nagpasya si Mary na matutong lumaban sa sarili niyang paraan habang tinutulungan at hinihikayat siya ni Katie na maging isang matatag na babae. Makalipas ang ilang araw, mapapansin nating malaki na ang ipinagbago ni Mary at naging mas malakas siya kaysa dati, hanggang sa mapansin na mismo ng tagapamahala ng kulungan na handa na siyang lumaban. Let's have a little exhibition round. Lumilitaw na kinukuhanan ng warden ng video ang mga laban sa pagitan ng mga bilanggo at ibinebenta ito sa internet upang pagkakitaan. Sa kanyang unang laban, madaling natalo ni Mary ang kalabang preso. Ipinatawag siya ng warden sa kanyang opisina at sinabi sa kanya na maraming nanood ng video niya at nais ng mga tao na makakita pa ng iba pang laban. Ipinabatid rin ng warden na nakakuha ang kanyang tiyuhin ng pahintulot upang dalawin siya, pero binalaan siyang huwag niyang ibubunyag sa kanyang tiyuhin ang totoong nangyayari dito sa kulungan, kundi ay papatayin niya mismo ang kanyang tiyuhin. Sinabi ng warden na ang tanging paraan ni Mary upang makalaya ay ang talunin si Lisa sa isang laban at nangakong magiging malaya siya kung magwawagi. Nakipagkita si Mary sa kanyang tiyo, na napansin ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan, kaya't naunawaan nitong may hindi magandang nangyayari sa kulungan. Maingat si Mary sa pagpili ng mga salita habang nakikipag-usap sa kanyang tiyuhin, na nagmungkahing kausapin nito ang kanyang ama na siguradong agad na makakatulong sa kanya dahil isa itong mahalagang tao sa bansa.
Ngunit tumanggi si Mary na humingi ng tulong mula sa kanyang ama. Don't ask me to do it again. Now! Sinabi ng isang gwardya kay Mary na mahusay ang ginawa niya. Nagtanong si Mary kung totoo pa rin ba ng warden ang pangakong palalayain siya kung matatalo niya si Lisa, ngunit hindi siya sinagot ng gwardya. Kinabukasan, sa panahon ng pagsasanay, sinabi ng warden kay Mary na hindi na siya maaaring mag-ensayo hanggang sa mismong araw ng laban. Kaya't napilitang mag-ensayo si Mary sa loob ng selda, habang si Lisa ay malayang nakakapag-ensayo saan man at pinapayagan pang gumamit ng steroids. Iniutos ng warden kay Lisa na patayin si Mary sa laban kapalit ng kalayaan. Go free. Samantala, muling nakatagpo ni Mary si Zoe, na binalaan siyang huwag makipaglaban kay Lisa at pinayuhang gamitin ang isip kaysa sa lakas. Sinubukang pigilan ng mga gwardya si Mary sa pagkain upang maging mahina siya, at tila nagtagumpay sila dahil nakaranas si Mary ng matinding gutom. Sa gabi bago ang laban, gutom na si Mary kaya napilitan siyang kainin ng isang daga. Sinabi ni Mary kay Katie na susubukan niyang magnakaw ng baril mula sa mga gwardya upang gamitin sa pagtakas. Ngunit binalaan siya ni Katie na huwag gumawa ng kapusokan dahil maaaring ikamatay niya ito. Bago magsimula ang laban ni Mary at Lisa, inihayag ng warden na isa lamang sa kanila ang lalabas ng buhay mula sa laban. Nagsimula ang laban kung saan makikitang mas malakas si Lisa. Iniutos ng warden kay Mary na patayin si Lisa dahil kung hindi ay papatayin silang dalawa, ngunit tumanggi si Mary na patayin ito. This is bullshit! Let me go! Ibinigay ng warden ang kutsilyo kay Mary upang tapusin si Lisa, ngunit nilinlang siya ni Mary at itinapat ang kutsilyo sa leeg ng warden. Fuck you! Now tell them to put the guns down! Iniutos ng warden sa mga gwardya na ibaba ang kanilang mga baril, at si Mary, kasama ang warden, ay nagtungo sa gate ng kulungan at nakalabas. Tell him to drop down! To drop the gun! Naiwan ang warden sa kamay ng mga bilanggo na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makaganti sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, matagumpay na nakatakas si Mary mula sa kulungan kasama si Katie gamit ang isa sa mga sasakyan naroon.